Sobrang laki ng phone na to. Ito yung legit na Max talaga. iPhone 17 Pro Max, Nubia Neo 5 Max. Tingin ko maraming magkakagusto sa phone na to, pero tingin ko medyo marami ring hindi. So, hihimayin natin to ngayon. Lalatag ko yung mga pros and cons kasi hindi lahat maganda dito at may mga bagay kang dapat malaman at tanggapin bago mo bilhin. Pag-usapan natin. Build and design muna tayo dahil tingin ko ito rin yung isa sa pinaka-importanteng pag-usapan dito. Pagdating sa looks, pinili ko yung gold color para mas maangas tignan at mas pansinin. Mas angat din to sa thumbnail para naman i-click nyo. Yung Nubia logo natin dito sa likod, mala ROG yung design, tapos may customizable RGB lighting na rin. Malakas naman yung ilaw, tsaka marami ring lighting effects. Yung Max na text, may white LED rin. So kahit naramdam mo kaagad sa materials na mostly plastic yung build, hindi ganun ka-premium sa kamay, at pansin mo na entry level to lower mid-range lang yung phone, eh hindi naman siya chipipay tignan. Ang mas mapapansin mo after mong tignan ay yung imbang size. Sobrang laki talaga para sa isang smartphone. Pad phone nga yung tawag nila, phablet yung tawag natin dati. 7.5 inches yung display at hindi rin ito yung medyo malaking phone lang tapos kaya mo pa rin gamitin normally with one hand. Hindi ganon, malaki talaga siya, pero eto rin kasi yung dahilan kung bakit interesting tong phone. Double-edged sword yung size niya. Kung gamer ka at gusto mo ng malaking screen, panalo talaga. Mas malaki yung nakikita mo, mas immersive maglaro, mas malaki yung controls sa screen, at mas enjoyable ding manood ng videos. Pero kapag ginamit mo na siya for your normal daily tasks, dun mo na mararamdaman yung compromise. Social media browsing, Gmail, nagko-commute ka tapos isang kamay lang yung panghawak mo sa phone, mahirap siyang gamitin one-handed. Hindi ka basta makakapag-type, halimbawang magre-reply ka sa chats. Kung magta-type ka ng isang kamay dito, kailangan talagang gumamit ka ng one-handed mode sa Gboard. Tapos imagine, nasa mall ka tapos may tumawag sa'yo, ganitong kalaking phone yung itatapat mo sa tenga mo. Sa ideal na mundo, wala namang huhusga sa'yo. Pero sa sitwasyon natin ngayon, may mga titingin sa'yo. Konti na lang kasi chopping board na, oh. So sabihin na lang natin na kung more on gaming talaga yung ginagawa mo sa phone mo, mas magme-make sense sa'yo yung size nito. Pero kung 1 to 2 hours ka lang naman naglalaro sa isang araw tapos mas madalas ka sa social media, office apps, productivity apps, and normal daily use, pag-isipan mo munang mabuti kung uubra ba sa'yo yung ganitong kalaking device. May bigat din but honestly, hindi naman super bigat considering the size. Mas mabigat lang siya ng ilang grams kumpara sa iPhone 17 Pro Max. Camera module naman, hindi completely flat tulad nung sa Neo 5 GT na nireview natin last time. Pero manipis lang din, hindi pa rin siya maalog kapag nakapatong sa table. And para sa akin, hindi rin naman sagabal kapag landscape gaming. Tapos eto, baka lang may malito. Mukha kasing may flowing liquid sa part na to sa likod. Pero design lang yan, wala tayong built-in cooling fan at wala ring liquid cooling system tulad nung sa Neo 5 GT Special Edition. Pang-forma niya lang talaga yan. Itong shoulder triggers ang hindi lang pamporma. Legit na advantage to lalo na sa mga shooting games. Okay naman yung placement, madali ring abutin kapag gaming na. At mamaya babalikan pa natin yung responsiveness at yung experience sa actual gaming. Power and volume button placement, okay din naman. Wala akong naging issue sa paggamit. So overall, hindi premium yung build pero maganda naman yung design for a gaming phone at bagay talaga sa target market niya. Ang mas malaking tanong lang talaga kung kaya mo ba talagang gamitin yung ganitong kalaking phone sa pang-araw-araw mo. Para naman sa display, again, 7.5 inches, IPS LCD panel to. So, ang pinakapanlaban niya talaga ay yung pagiging malaki. Pagdating sa pagiging vibrant, contrast, and color accuracy, hindi siya kasing ganda ng AMOLED. Ang good news, mataas naman yung resolution, so kahit na big screen, hindi siya super pixelated tignan, sharp-looking display pa rin naman, and up to 120Hz na rin yung screen refresh rate, so smooth-looking display din. Walang nakalagay sa website nila kung ilan yung touch sampling rate, but sa paggamit ko, responsive naman, no issues sa akin. Wala ring nabanggit about glass protection, kung may Gorilla Glass, walang na-mention. Buti na lang may included na tempered glass sa package, i-install mo na lang. Punch hole na rin para sa front-facing camera, okay naman yung side bezels, medyo makapal pa nga lang yung chin. Fingerprint scanner natin, wala sa display, nasa power lock button. And honestly, nung una, medyo madalas na
hindi nyo nare-read ng maayos yung daliri ko. So, niregister ko na lang yung fingerprint ko twice para mas madali niyang mabasa at naging okay naman after nun. Tapos nung nanood ako ng YouTube video, anime, and TV series sa Netflix, maganda naman yung colors for an IPS panel. Good news din kasi nung chinek ko to sa DRM info, naka-wideband security level 1 na. Unlike dun sa mas mahal nila na Nubia Neo 5 GT Special Edition na naka-wideband L3 lang. So, buti na lang full HD playback tayo dito kasi syempre pag malaki yung screen tapos low resolution playback, mas pixelated tignan. At well, normal na rin naman tong wideband L1 sa karamihan ng mga smartphones natin ngayon. Mas na-highlight ko lang talaga dito kasi nga L3 yung sa Neo 5 GT. In terms of brightness, more than enough naman para sa akin kung indoor use lang. Outdoors yan, medyo hirap yan pag mataas ang sikat ng araw. Silungan mo na lang or hanap ka ng lilim para mas visible. Nga pala, naka-dual speakers na rin naman to. Hindi pasabog in terms of sound quality, lacking yung bass, pero expected ko na rin naman yan. Hindi para mag-asam masyado sa ganitong presyo. Malakas naman at pasado na rin kung promo price ang pag-uusapan natin. Performance naman tayo at dito, kailangan lang nating iset ng tama yung expectations natin. MediaTek Dimensity 7100 yung chipset na gamit, paired with 8GB of RAM and 256GB of internal storage. Sa Antutu benchmark, nakakuha tayo ng around 840,000 points. In fairness naman, kasi close lang din yung score na nakuha niya kumpara sa Neo 5 GT SE. Obviously, hindi flagship level yung performance. Lower mid-range pa rin talaga yung aasahan natin dito at ramdam din naman yan sa actual daily use. Okay naman for social media, browsing, chats, office apps, konting multitasking, may occasional stutters pero hindi naman yung nakakainis na tipong mapapamura ka. Usable pa rin naman for everyday use. Pero syempre, gaming phone nga to, so mas importante kung kamusta ba talaga kapag naglalaro na. Sa Mobile Legends, hanggang super frame rate lang yung available at naka-balance mode tayo. Dalawang matches yung tinest namin at nahit niya naman yung limit ng super frame rate settings, 90 FPS average sa parehong games. So smooth naman, walang problema sa gameplay. Yun nga lang, wala tayong 120 or 144 FPS option. Sa Call of Duty Mobile naman, ito yung settings na available. Naka-balance mode lang din tayo dito at nakakuha tayo ng 60 FPS average sa parehong multiplayer and VR modes. Smooth na rin para sa ganitong klase ng device. Hindi lang tayo naka-high refresh rate gaming talaga. Pero dito naman papasok yung shoulder triggers na big advantage sa ganitong klase ng mga laro. Hindi siguradong ikakapanalo mo. Siyempre, kung simple lang kaya wala rin. Pero malaking advantage to. Ngayon, pagdating naman sa mga demanding na games, dito na natin makikita yung limitations ng chipset. Sa Genshin Impact, highest settings, 60 FPS mode, sinubukan natin yan, naka-rise performance profile tayo at kahit na ganon, hindi talaga stable yung frame rate. Average natin dyan ay 36 FPS, madalas nasa 30s to 40s, may mga pagkakataong bumababa pa ng 20 plus FPS, and kahit simpleng walking lang, minsan hindi rin stable, hindi rin namin na-experience na umangat or nagstay man lang sa 50 FPS pataas. So kung Genshin at highest settings yung habol mo, hindi ito yung phone na magbibigay ng smooth na experience para sa'yo. Mas okay kung isiset mo na lang to sa lowest graphic settings. Ngayon, sa usapang thermals naman, eto real talk lang tayo, umiinit yung phone. Mobile Legends pa lang, umabot na tayo ng around 46 degrees maximum surface temperature sa likod. And remind ko lang din na wala pa tayong 120 FPS mode sa Mobile Legends noon. 90 FPS limit lang tayo, and para mas may idea kayo, karamihan sa mga phones na nasusubukan natin, hindi naman umaabot ng 45 degrees kung Mobile Legends lang. CODM, around 45 degrees naman yung max surface temp. Tapos sa Genshin Impact, dito na talaga uminit at umabot tayo ng 50 degrees max surface temperature sa likod. So, mainit na talaga sa kamay natin to. Kaya kung sakaling bibili kayo, hinay-hinay lang din, lalo na kung gagamitin natin or maglalaro kayo outdoors. Kasi, syempre, mas mainit yung lugar, mas iinit din yung phone. At para lang din mas transparent tayo, actual numbers yung pinapakita ko sa inyo,
Hindi siya yung tansya-tansya ko lang. Ito yung ginagamit namin para i-monitor at ma-maintain yung room temperature namin sa 24 degrees. Yes, naka-aircon kami while gaming pero nasa normal na temperature lang naman. Ang gamit naming FPS counter ay Cine 8 at ito naman yung pang-check namin ng temperature kada testing. Battery natin dito ay 7,100 mAh capacity. Mukhang hindi pa sila gumagamit ng silicon carbon kasi sa ganitong kalaking phone, nag-e-expect ako ng mas mataas pa. Pero hindi na rin naman masama tong 7,100. Siguro gusto lang nilang ipareho sa pangalan ng chipset. Sasapat na yan for daily use kung mga pang-araw-araw na apps lang at hindi yung magdamagang gaming. Tapos yung charging natin dito, 45 watts so mabilis na rin. Nasa isang oras lang from 10 to 100%. Na impressive since 7,100 mAh nga yung battery capacity. May bypass charging din na very useful lalo na sa mga magdamagan maglaro habang nakasaksak. L-type na rin yung isang dulo ng included na cable kaya hindi sagabal sa grip kapag naka-landscape. Though honestly, dahil nga malaki na rin naman yung battery nito and most probably mga less demanding games lang din naman yung malalaro mo dito, baka hindi mo na rin gaanong gamitin yung bypass dahil yung battery naman ay sasapat na. Sa usapang camera naman, alam nyo na to, hindi para mag-expect masyado sa lower mid-range tapos gaming phone pa. So meron tayong 50 megapixel main camera, 2 megapixel depth sensor, and 16 megapixel front-facing cam. Hindi kagandahan yung kuha pero usable pa rin naman. Ito yung mga nakuha naming samples so far. Okay, so ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Nubia Neo 5 Max hanggang 1080p 30fps tayo dito at gamit ko rin ngayon yung built-in microphone, so let me know na lang din sa comments kung okay sa inyo yung parehong audio at video. Para sa presyo. Okay, so again, nabili ko tong sa akin for 13,972 pesos. At may mga minention akong cons, so kung nag-skip kayo dito sa dulo, balik kayo kasi importanteng malaman nyo muna lahat-lahat bago kayo bumili. Tingin ko, overall, sa taas ng presyuhan na nakikita natin ngayon, hindi na rin masama. Kung ibabalik natin yung mga panahon na 14K lang makakabili ka na ng Poco X8 Pro, yan putik talagang baon na baon to. Wala to sa kalingkingan ng Poco X8 Pro. Pero ang realidad, 25K na yung promo price nun ngayon. So kung naghahanap ka ng mas budget-friendly na gaming phone na pang mga less demanding titles lang naman like Mobile Legends, CODM, HOK, PUBG, Pokemon Unite, and gusto mo ng malaking display talaga with gaming features like shoulder triggers para makatulong sa'yo, pwede mong i-consider to. Siya na ba yung pinakasulit para sa ganitong presyo? Well, may binili pa akong isa. Ito yung Tecno Camon Curve 2. Hindi ko pa na-unbox pero nasa parehong presyo siya. Hindi to nakafocus sa gaming and wala tayong shoulder triggers dito. Pero naka-AMOLED na yan so mas maganda yung display, mas manipis, mas malaki yung battery at 8,000 mAh. Tapos same lang sila ng chipset na Dimensity 7100. A-unbox ko muna, tetest ko, tapos next na natin to. Sana nakatulong sa itong video. Like, subscribe at let me know na rin sa comments kung anong tingin mo dito.